Lahat ay gagawin ni Sheila para sa lalaking pinakamamahal niya. Subalit, paano kung lalaking pinapangarap mo ay hindi ikaw ang gusto? Magagawa mo bang paibigin ito kung sa una pa lang basura na ang tingin sa'yo? Sundan ang kwentong pag-ibig ni Sheila Belle Gordon at kung paano niya makukuha ang isang Judah Lucas Pueblo. Mahal na mahal kita, Judah, at lahat gagawin ko mahalin mo lang din ako. Kahit pang ang kapalit nito yung impyerno sa piling mo. Martir na kung martir, pero naniniwala kung darating ang araw na tatanggapin at mamahalin mo rin ako. Ha, ang kapal ng mukha mo. Isa kang madumit mabahong basura. Isang babaeng walang delikadesa. Huwag kang umasang mamahalin kita. Kahit lumuha ka pa ng dugo, maaring nakuha mong pagkatao ko, pero hinding-hindi ang puso ko. Nakakadiri ka. Desperada. Huwag po! Walang nagawa ang batang babae nang palibutan siya ng 5 hindi pa kilalang mga lalaki. Mas ayos na ito kaysa doon sa isa, sabi ng lalaking tinatali ang 2 kamay niya sa ulo na ng kahoy na kama. Parang awa niyo na po! Huwag po! Pagmamakaawang sabi nito habang patuloy na umiiyak, pero ni isa sa mga ito'y parang walang naririnig. Natabunan ng pag-iyak ng batang babae nang malakas na tawanan ng 5 lalaki habang ang iba'y naninigarilyo at ang iba naman ay may kung anong sinisinghot. Dalian nyo na dyan, dispatchahin nyo na kaagad yan pagkatapos, sabi ng isa habang umiinom pa ng alak. Agad kumilos ang 4 at walang pakundangang pinunit ang bawat saplot nito sa katawan. Bumalandra ang maliit at musmus na katawan ng batang babaeng ito na ngayon ay hindi na makapagsalita dahil sa pagkakasakal sa kanya ng isa pa. Halos malagutan ng hininga ang bata nang inumpisahan ng isang itong abusuhin. Pagkatapos ng isa yung isa naman, sunod-sunod silang nagpakasasa sa katawan ng musmus na batang yun. Pagkatapos pagsawaan ay naiwang nakahiga pa din ng bata na halos patay ng matitingnan nang dahil sa natamang pang-aabuso. Mami! Umiyak na tawag ng musmus na paulit-ulit ni hindi man lang nagabalang mga lalaking takpan ng hubad nitong katawan. Mami! Natatawang pagaya pa ng isa. Hoy, tigilan nyo na yan. Patayin nyo ng isang yan. Hindi naman natin yan kailangan, sabi ng lalaking kanina pa umiinom. Okay po, boss. Sagot ng isa at kaagad na may hinugot sa kanyang likuran. Isang baril lang nilabas nito tinutok sa batang babae. Goodbye, little Sheila. Bang! Sheila? Pak! Wag po! Sigaw ko at mabilis na napabangon mula sa pagkakahiga. Hindi ko alam kung saan ako nagising sa masamang panaginip o dahil sa pagsigaw at pagsampal sa akin ng aking asawa. Matalim na tingin ang sinalubong niya sa akin. Hinihingal pa ako at nagpunas ng pawis. Isang ising binigay niya sa akin. Dreaming of it again. Napayuko na lamang ako. Napadaing ako ng mapatingala dahil sa pagkakahawak niya sa aking panga. Judah, masakit. Mangiyak-ngiyak na daing ko. Ngumisi siya tumiling. Masakit na yan. Wala pa akong ginagawa, Sheila. Banta niya bago niya ako binitawan. Tumayo ka na dyan. Ipagluto mo ko ng almusal. Hindi kita pinakasalan para humilata lang. Pinakasalan kita para magdusa ka. Sabi nito't lumabas ng kwarto ko. I don't deserve to be called a whore. I'm not like that. I never was. Pero hindi ko naman masisisi si Judah kung bakit pinandidirihan niya ako. Because I was a victim of abuse when I was 9. After nangyari yun, nawalan ako ng kumpiyansa sa sarili. Pakiramdam ko wala na akong karapatang sumaya. Wala na akong karapatang magmahal at mahalin. Isa lang naging pangarap ko noon. Si Judah Lucas Pueblo lang. Siya lang. Kapag minahal ka na katulad niya para kang isang reyna, isang mahalagang bagay. Bagay na hindi pwedeng mahawakan o maagaw ng iba. Nakamit ang gusto ko, pero bakit? Nasasaktan ako. Kasi nakuha ko sa maling paraan. Luna Belle Pueblo is the younger sister of Judah. She was my best friend since then. Pag tinanong kami kung paano kami naging magkaibigan ay isa lang sinasagot namin. Pareho kasi kami ng second name. Dahil sa traumang natamo ko'y kinailangan akong dalhin sa Amerika para makarecover. Doon na kami nagstay mula noon. Kaya naman ganoon lang ang gulat ko na dumating ang mga Pueblo doon kasama si Judah. Akala ko bakasyon lang pero nagtagal sila. Magkaibigan ang pamilya namin. Malapit sa isa't isa. Kami ni Judah lang ang hindi. Flashback. After years ay dumating ng kinatatakutan ko. Nagkaroon ng despedida party ang mga Pueblo dahil babalik na sila sa Pilipinas sa susunod na araw. Mula naman sa kinaupuan ko yung tanaw ko si Judah at ang mga pinsan niya. I'm gonna win her back at pakakasalan ko siya.
Araw-araw na bukang bibig niya na parang kutsilyong tumutusok sa dibdib ko. Nakangiti na naman siya habang hawak ang singsing na ibibigay daw niya sa ex-girlfriend niya. Huwag ka nang malungkot, dadalawin naman kita eh. Or ikaw na lang magbakasyon sa Pilipinas. Sabat naman ni Belle nang bigla siyang tumabi sa akin pero wala sa kanyang atensyon ko. Hindi naman pala ako mamimiss mo, Sheila. Kuya is desperate to have Ate Gianna back. So will you please move on at huwag mo nasaktan ang sarili mo? Pangaral nito sa akin. He's desperate. Well, I'm desperate too. Kasing lalim na ng gabi ang aking iniisip. Makakaya ko ba kapag umalis na sila bukas? Lumabas ako ng kwarto para sana pumunta sa kusina nang makita kong bukas ang pinto ng kwarto ni Judah. Ang gulo ng higaan nito't mukhang lasing na lasing siya. Hindi ko nagustuhan ang pumasok sa isip ko pero nagawa ko pa ding pumasok at naglock ng pinto. It's now or never for me. Dahan-dahan ko hinubad ang mga damit ko. Sa bawat pagpikit ay naalala kong pangyayaring yon. Pero kinaya ko dahil sa sobrang kalasingan niya ay hindi man niya lang naramdamang nahubad ko ng mga damit niya. I'm sorry, Judah. Mahal na mahal lang talaga kita. Marahang sabi ko bago siya hinalikan sa noo. Kakaibang kuryenteng nadama ko na magdikit ang hubad naming katawan. Kalaunan ay nakatulog na din ako. What the heck? Sigaw niya na pagising sa akin kinaumagahan. Nagulat ako na sumalubong sa akin ang buong pamilya ni Judah kasama ang parents ko. Napaiyak ako sa sobrang kahihiyan. Shit, what have I done? Nilingon ko si Judah, nakatulala siya sa akin at hindi makapaniwala. No, this can't be. Bulong nito habang umiling. Judah, tawag ko sa kanya bago ako napahagulhol. Nakaramdam ako ng pagyakap mula sa aking likuran. Si Belle na binalutan ako ng robe. Inakay niya ako papuntang kwarto ko. Walang umiimik sa aming dalawa. Belle, I'm sorry. Yakap ko sa kanya habang humahagulhol. No, Sheila. Sorry dahil sa ginawa ng kuya ko. Sorry, alam naman naming hindi ka pa nakaka-recover dahil sa nangyari sa'yo noon. Sorry sa ginawa ni kuya. Naiyak na sabi niya, hindi ako nakaimik. Ako ang may gusto noon, walang kasalanan si Judah. Pero hindi ko din naman maamin kay Belle ang totoo. Bumaba kami sa sala at nakitang kompleto na silang lahat. Si Daddy at ang Daddy ni Judah na seryosong nag-uusap at si Mami nakatabi naman ni Mami ni Judah na parehong tahimik. Wala ding imik ang nakatulalang si Judah, namumula ng kanyang pisngi dahil sa suntok. Tuloy ang flight ngayon, basag sa katahimikan ng daddy niya. Nagkaroon ng pag-asa sa mukha ni Judah kaya naman napayuko ako. Susunod na lang ang mga Gordon para sa kasal, dugtong nito. What? No, it can't be. Nagulat ang lahat dahil sa pagsigaw nito. No boy, you should take the responsibility, sabi ng daddy niya habang dinuduro-duro siya. Dahil dito'y kaagad ako nilingon ni Judah. Puno ng pagmamakaaw ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Sheila, sabihin mo sa kanila na walang nangyari. Tell them. Pakiusap niya. Napayuko na lang ako at nagpatuloy sa pag-iyak. Meron Judah. Nanginginig na sabi ko. And now, I need to take the consequence. End of flashback. Nakasakay ako sa taxi pauwi sa aming bahay. Hindi malayo sa entrance ng subdivision ay natanaw ko na kaagad ang bahay namin. No, scratch that. Bahay ni Judah. Nagulat ako nang matanaw kong kanyang sasakyan na nakaparada sa harapan. Mabilis ako nagbayad at bumaba. Napatingin ako sa aking suot na wristwatch at nakita ang oras. 12:30 pa lang ng tanghali. Bihira siyang umuwi ng ganitong oras. Walang pagdadalawang isip kong binuksan ang gate at pumasok. Sumikip ang dibdib ko sa pagpihit ko ng doorknob. Kaagad na naghahari sa aking pandinig ang ungol ng isang babae. Nanghina ang aking mga tuhod habang nakahawak ako sa aking dibdib. Rinig na rinig ko kung paano mamutawi ang pangalan ng aking asawa sa bibig ng ibang babaeng hindi ko pa kilala. Ah, Judah! Rinig kong ungol nito. Dahil sa kamartiran ko'y nagpatuloy ako sa pagpasok. Natanaw ko sila sa may sofa. Ah, Judah! Hiya ulit ng babae nakasakay sa asawa ko. Mabilis na nagdilim ang aking paningin. Sumugod ako at mabilis na hinilang buhok ng babae. Malandi ka! Mga hayop kayo! Sigaw ko habang hila-hilang buhok niya papunta sa pintuan ng bahay namin. Ilang hakbang na lang sana'y muntik na ako matumba dahil sa pagkakasampal ng aking asawa sa akin. Dahil sa galit ay nasampal ko din siya pabalik.
Mga baboy kayo! Sigaw ko sa pagmumukha niya, ngunit agad ako namutlat ng inig sa sinagot niya. No, Sheila. Sa ating dalawa, ikaw ang lubos na nakakaalam niyan. Galit na sambit nito. Ramdam kong pagkamuhi at pandidiri niya. Hindi ba? Nakangising dugtong niya. Hindi! Sigaw ko habang pilit na tinatakpan ng aking magkabilang tenga. Sa bawat pagbigas niya ay bumabalik sa isip kong lahat ng yon. Tell me, ilan nga silang pinagsawaan ng... Hindi na naituloy pa ni Judah ang sasabihin niya nang kaagad akong sumigaw. Tama na! Umiyak na sigaw ko't kaagad siyang nilapitan at pinagsasampal. Pinilit niyang pigilan ang aking mga kamay. Stop! Sigaw niya. Pero hindi pa rin ako nagpapigil. Sobrang galit na nararamdaman ko ngayon. Napahinto ako dahil sa panghihina na makatanggap ako ng suntok mula sa kanya. Huwag mo kong dramahan sa nangyari sa'yo. Sana inatuluyan ka ng mamatay. Galit at gigil na asik niya sa akin. Maaga akong nagising para ipagluto ang aking asawa. Medyo kumikirot pa din ang sikmura ko dahil sa pagkakasuntok niya. Pero pinilit ko pa ding bumangon para mapaghandaan siya ng makakain. Inayos kong lamesa at naghanda ng 2 plato para sa amin. Wala kaming kasambahay dahil gastos lang daw yon, sabi ni Judah. Ano naman daw bang magiging silbi ko kung kukuha pa kami? Narinig kong kanyang yapak pababa ng hagdan. Mas lalo ko tuloy binilisan ng aking pagkilos. Sumalubong sa akin ang kanyang magulong buhok dahil sa pagkakahiga. Wala talaga akong maipipinta sa kanyang pisikal na anyo. Kahit bagong gising ay sobrang gwapo pa din. Good morning! Nakangiting bati ko sa kanya. Inirapan niya ako't nauna nang umupo. Anong maganda sa umaga kung sasalubong sa akin araw-araw ay ang punyetang pagbumukha mo? Nakabusangot na sabi niya. Hindi ko na lang yun pinansin, pinagsilbihan ko pa rin siya at pinagtimpla pa ng kape. Umupo na ako sa harap niya at nagsandok ng kanin. Akala ko ay ayos na pero kaagad ako nagulat nang ibagsak niya ang hawak niyang kubyertos. Tangina, nananadya ka ba talaga? Kumunot ang aking noo. Wala akong maintindihan. Anong problema, Judah? Napangisi to. Tanga! Ayaw nga kitang makita sa umaga, tapos sasabay ka pang kumain sa akin. Sino namang taong nagaganahan kumain kapag ikaw ang kaharap sa hapagkainan? Nakakawalang gana. Dire-diretsong sabi nito na parang punyal na kaagad tumusok sa aking dibdib. Tumayo ito't mabilis na nagmarcha at paakyat sa kwarto. Napaluha ako dahil sa masasakit na salitang narinig ko mula sa kanya. Nawala na din ako ng ganang kumain. Naguhugas ako ng pinggan na marinig kong pagbalibag ng pintuan ng kanyang kwarto. Halos takbuhin kong palabas ng kusina. Saan ka pupunta, Judah? Tanong ko sa kanya na makitang hindi naman siya nakapang office attire. Pinalingan niya ako nito na't sinamaan ng tingin. Huwag mo ko sagaring, Sheila. Kanina pa ako naiinis sa'yo. Banta nito. Tinikom ko ang aking bibig. Lalapitan ko sana siya nang makita kong hindi maayos ang kanyang kwelyo. Nagulat din siya sa ginawa ko kaya naman kaagad niya akong naitulak palayo sa kanya. Nawalan ako ng balanse. Dahil sa lakas nun kaya naman hindi sinasadyang nasagi kong vase na nakadisplay malapit sa akin. Punyeta! Napakakulit mo! Galit na asik niya may kasama pang panduduro. Pero hindi pa ito nakontento. Nilapitan pa niya ako't mahigpit na hinawakan na aking panga dahilan para mapahiyaw ako sa sakit. Aayusin ko lang naman yung damit mo. Nahihirapan na tumiyak na sabi ko. Mas lalong dumidiin ang kuko niya sa panga ko dahil sa gigil at inis. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sigaw nito sa pagmumukha ko. Padabog niyang binitawan ng aking muka bago siya tuluyang umalis ng bahay namin. Umiiyak pa din ako habang ginagamot ang mga sugat sa aking kamay at sikod na nakuha ko dahil sa pagkabasag ng vase. Hindi man lang siya nag-alala nang may dugo ang kamay ko. Wala talaga siyang pakialam sa akin. Pero iniisip kong ganyan lang si Judah. Dahil sa nangyari sa amin pero darating din ng araw na mamahalin niya rin ako. At kahit anong mangyari, hihintayin kong araw na yon. Kahit mamatay ako sa sakit araw-araw. Ayos lang. Mahal ko siya. Mahal na mahal. Naglinis ako ng bahay buong araw, kaya naman na maupo sa sofa hindi ko na napigilan ang aking sariling makaidlip doon. Naputo lang ang tulog ko nang marinig kong sunod-sunod na pag-doorbell. Sheila! Kanina pa ako dito sa labas! Reklamo ni Belle nang pagbuksan ko siya ng gate. Mabilis akong nag-ayos ng aking sarili. Sandali kong pinasadahan ng kamay ang aking magulong buhok. Sorry, nakatulog ako. Pasok ka na muna.
Dumiretso ako sa kusina para ikuha siya ng maiinom. Pagbalik ko sa misali, nakabukas ng TV at tamad itong naglilipat ng channel. Nang mapansin niyang aking presensya at nang tinan ako'y kumunot ang noon nito. What the heck, Sheila Bell Pueblo? Anong itsura yan? Hindi makapaniwalang tanong niya sa bestidang suot ko. Kanina pa ako nagkaganito. Bakit nang pagbukas ko ng gate kanina hindi ka nagulat? Natatawang tanong ko sa kanya para itagong totoong nararamdaman. I was irritated kanina dahil sa init. Anyway, what happened to your taste? Idol kita pagdating sa fashion. Anong nangyari? Hindi pa rin matigil ang pagpuna nito sa akin. Hindi na ako dalaga, Belle. Nakangusong sagot ko. Napailing na lang siya at umirap. I'm bored. Gusto kong pumunta sa bar. Boredom is killing me. Please, come with me, Sheila. Please. Pamimilit niya't parang batang kumakapit sa aking braso. Hindi ako nakasagot kaagad. Pero paano kapag hinanap ako? Hindi na rin niya pinatapos. Ako nang bahala kay kuya. Paninigurado niya. Nagpunta kami ng mall dahil wala daw siyang maisusuot para sa bar na gusto niyang puntahan. Ang dapat sanang isang damit lang para ngayong gabi ay nadagdagan ng madami pa. Matapos mausto ni Belle sa pamimili ay bumalik na din kami sa bahay para makapag-ayos. Padilim pa lang ang langit nang umalis kami pupunta sa Disilavas. Ang bar na yun ay pagmamayari ng isa sa mga kaibigan ni Judah na si Thomas De Silva. Sa dance floor kaagad dumiretso si Belle. Pagkarating namin, halos maubo ako dahil sa usok mula sa effects. Hindi ako sanay sa mga ganitong klase ng lugar dahil hindi naman ako lumalabas ng bahay kahit nung nasa Amerika pa kami. Umorder lang ako ng juice nang tinanong ako ng waiter. Are you alone? Nagulat ako nang may isang lalaking umupo sa harapan ko. Nakaramdam ako ng pagkailang dahil sa paraan ng titig niya sa akin. Mas lalo ako nagsisi nang hinayaan kung mapasuot ako ni Belle ng itim na dress na medyo sexy. Hindi ako sanay sa mga ganong klase ng pananamit. Umiling lang ako. May kasama ako. Nagtaas siya ng kilay bago siya ngumiti sa akin. Hindi ka dapat iniiwan na mag-isa dito. Halatang hindi ka sanay sa lugar. Sabi niya pero imbis na sumagot ay nag-iwas na lang ako ng tingin sa kanya. Takot akong sumagot at tumaba pang pag-uusap naming dalawa. Natigilan ang lahat na magkaroon ng komosyon sa gitna ng dance floor. Kaagad ako napatayo nang maalala ko si Belle. Ano problema mo pare? Sigaw ng isang lalaking nakaupo na sa sahig at iniindang tama sa kanyang panga. Kaagad kong tinignan ng lalaking nakatayo sa harapan nito. Yun marahil ang kanyang nakaaway. Halos manlaki ang aking mga mata nang makita ko kung sino yun. Judah? Gulat na sambit ko't lumapit sa kanila. Putang ina, binabastos mo yung kapatid ko? Galit na sigaw ni Judah sa lalaki. Mabilis akong lumapit sa walang malay na si Belle dahil sa sobrang kalasingan. May ilang babaeng nakapalibot sa kanya, mukhang mga kakilala niya. Yung kapatid mong lumapit sa akin! Sigaw ng lalaki pabalik. Dahil sa kanyang sinabi ay mas lalong nag-iinit si Judah. Muli nagkagulong lahat na sumugod na naman ito para sumuntok. Sa susunod, pipiliin mong kakalabanin mo! Sigaw ng bantahan niya dito na may kasama pang panduduro. Lalapitan na sana ni Judah ang kapatid ng mahagip ako sa kanyang mga mata. Muling umusbong ang panibagong galit sa kanyang mga mata. Sinasagad mo talagang pasensya ko, Sheila. Madiing sabi niya sa akin bago kinuha ang kanyang kapatid. Grabe ang pintig ng puso ko dahil sa paraan ng pagmamaneho ni Judah. Parang maiwan ang kaluluwa ko dahil sa tuloy ng kanyang pagmamaneho. Hindi na lang ako umiimik dahil baka lalo itong magalit. Napapapikit na lang ako sa tuwing pilit nitong inuunahan ang mga sasakyang madadaanan niya. Nakaupo ako sa likod kasama si Belle. Lasing na lasing talaga siya. Una kami nagtungo sa kanilang bahay para ihatid ang kapatid. Paghinto namin sa tapat ay kaagad nang bumaba si Judah. Hindi ako nakagalaw at bumaba kaagad dahil sa takot na nararamdaman ko. Sinundan ko ng tingin ang bawat lakad nito at nakitang umikot siya papunta sa may backseat at minuksan ang pintuan sa aking gawi. Ganun na lamang ang gulat ko nang maras niya akong hinila palabas, dahilan para halos mapasubsob ako. Mabuti na lang at nasa loko ng kanilang guard na kagad nang lumapit sa amin. Sumakit ang braso ko dahil doon, pero hindi na lang ako umimik at sinamahan siya para dalhin ang mga gamit ni Belle papasok sa kanilang bahay. Binati siya ng ilang kasambahay pagkapasok namin na hindi naman niya pinansin. Nagdire-diretso to papunta sa kwarto ni Belle sa itaas. Maingat niya nilapag ang kapatid sa kama nito. May pumasok na maid na may dalang palanggana. Inaamin ko na inggit ako sa aking nakikita. Sana ako din aalagaan niya ng ganyan.
Hindi yung siya pang nananakit sa akin. Dahil hindi naman niya ako pinapansin at ayoko ng mga kialam pa ay lumabas na lang ako, tinintay na lang siya sa may sala. Hindi nagtagal ay nagangat ako ng tingin na mapansin ko ang marahas na galaw at pagbaba nito. Kayo nang bahala kay Belle, uuwi na ako, sabi nito sa mga kasambahay. Nadaanan na ako dito pero hindi man lang kanya ako tinapunan ng tingin. Halos takbuhin kong pagitan ng aming dalawa para lang masabayan siya pero masyado mabilis ang galaw ni Judah. Malalaki din ang bawat takbang niya kaya naman wala na akong nagawa pa nang mabilis itong pumasok sa kanyang sasakyan at iniwan ako mag-isa. Hiyang-hiya ako na nakiusap sa kanilang guard na magpatawag ng taxi dahil sa nangyari. Wala din naman silang imik at sinunod na lang ang utos ko. Iyakap ko ang aking sarili dahil sa suot kong damit. Naluha na lang ako na makaramdam ng awa para sa aking sarili. Imbis na makaramdam ng seguridad dahil nakauwi ako ng ligtas sa aming bahay ay mas lalo ako natakot. Alam ko kasing hindi palalagpasin ni Judah ang nangyayaring ito. Naramdam kong panginginig ng aking kamay nang buksan kong front door. Hindi pa man ako tuluyang nakakapasok ay kaagad na namanhid ang pisngi ko dahil sa sampal nito. Anong katarantaduhan na pumasok sa isip mo't hinayaan mo uminom si Belle ng ganon? Galit na sigaw niya sa akin. Hindi ko alam na magkakaganon. Naiyak na paliwanag ko. Sobrang manhid ng pisngi ko dahil sa lakas ng pagkakasampal niya. Napahiyaw ako nang hilahin niyang buhok ko dahilan para mapatingala. Hindi mo alam dahil busy ka sa lalaki mo. Mabilis akong umiling. Wala akong ginagawang hindi maganda, Judah, sabi ko. Imbis na pakinggan ay muli na naman ako nitong sinampal. You slut? Bakit, Sheila? Kating-kati ka na ba na inuna mo pang pakikipaglandian? Sigaw nito sa aking pagmumukha habang mas lalong humihigpit ang pagkakahawak niya sa aking buhok. Hindi, Judah. Mas lalo siya nanggigil sa akin. Kitang-kita ko yun sa pag-igting ng panga niya. Hindi, asik niya sa akin. Ano yung putang ng suot mo? Huwag mo kong gaguhin, Gordon. Dahil alam kong may tinatago ka talagang kalandian. Sigaw niya sa aking pagmumukha. Wala kang alam! Sigaw ko na balik ko sa kanya dahil hindi ko na kinaya ang mga sinasabi nito sa akin. Wala kang alam sa mga pinagdadaanan ko kaya wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganito. Matapang na dugtong ko. Nalipat ang kamay niya sa pangako. Mahigpit ang ginawa niyang pagkakahawak doon. Lumalaban ka na ngayon? Bakit, Sheila? Ano mo pinagmamalaki mo? You are worthless. Madiing sabi niya sa akin na parang mga punyal na tumutusok sa akin dibdib. Malabo na ang mga tingin ko sa kanya dahil sa mga luha. Wala na akong nagawa kung hindi hawakan ang kamay niyang nakahawak sa akin. Please, tama na. Mahal na talaga kita, Judah. Umiyak na pagmamakaawa ko. Parang bigla siyang napaso dahil sa aking paghawak sa kanyang dahilan para mabilis niya akong binitawan. Buong akala ko'y tapos na hanggang sa halos mawalan ako ng hangin sa katawan na suntukin niya ako sa sikmura. Mahal mo ko? Putang inang pagmamahal mo na yan, Sheila! Halos maputol ang litid sa leg niya dahil sa galit. Napaupo na lamang ako sa sahig dahil sa sakit ng aking iniinda. Yumuko ito para muling iangat ang tingin ko sa kanya gamit ang madiing pagkakahawak sa aking panga. Si Gianna lang ang mahal at mamahalin ko. Wala nang iba. Kahit mamatay ka pa ngayon sa harapan ko, I lost my life because of what you did. Kung mahal mo talaga ako, sana nagsakripisyo ka. Sana inamin mo sa lahat na wala namang nangyari sa atin ng gabing iyon. Hayop ka? Sigaw nito habang dinuro ako. Sakripisyo, matagal ko nang nagawa yan para sa kanya. Pinilit ko pa din magsalita kahit may iniindang sakit. Ano bang kailangan kong gawin para mahalin mo din ako? Nanghihinang tanong ko. Napangisi siya't napatingala. Wala, Sheila. Wala kang kailangang gawin dahil kahit kailan, hindi kita mamahalin. Pinal na sabi nito bago niya ako iniwang mag-isa doon. Ininda kong lahat ng sakit ng katawan at lahat ng masasakit niyang salita ng gabing iyon. Kahit pagod na hindi pa din sumasagi sa aking isipan nang iwan siya. Grabe ang pagmamahal ko kay Judah. Kaya naman mas masakit pa para sa akin nang mawala siya. Kinaumagahan ay tahimik ako nagluto ng agahan. Inihanda ko na din yun sa lamesa. Isang plato na lamang ang nilagay ko. Sigurado kasing hindi na naman ako papansinin ito at ituturing lang na parang hangin. Maya-maya'y narinig kong yabag nito pababa sa may hagdan. Good morning. Mahinang bati ko dito habang nakayuko. Hindi na ako nagabala pang tingnan siya dahil baka mainis na naman ito sa akin at mawala ng ganang kumain. Diretso akong pumasok sa kitchen at iniwan siya sa may dining na kumakain. Simula ngayon, dito na ako kakain mag-isa. Malayo kay Judah.
Sunod-sunod na subong ginawa ko dahil sa nagbabadyang pagtulo ng aking mga luha. Balik na naman ako sa dati. Flashback. Simula nang mamatay si Kuya Damian ay nagiba ng pakikitungo ni Daddy sa akin. Hindi na niya ako magawang tingnan sa aking mga mata. Marahil ay sa pandidiri at galit dahil sa nangyari sa aking nakakatandang kapatid. Ang buong atensyon at pagmamahal niya ay ibinaling na lamang niya sa aking ate Celeste. Hindi naman daw talaga ako kasali sa plano. Aksidente lang ang aking pagkakabuo. Umpisa pa lang ay iba na talaga ang turing ni Daddy sa akin. Ramdam ko talagang pagdisgusto niya sa akin. Si Kuya Damian at ate Celeste lang ang talagang tinuturing niyang anak. Lalong tumindi ang galit at pagkamuhi niya sa akin dahil sa nangyari sa akin at namatay si Kuya Damian dahil sa pagliligtas sa akin. Si Mommy at Kuya lang ang nagmamahal sa akin. Sa akin ang lahat ng sisi. Kung alam na sana nilang sinisisi ko din ang aking sarili dahil sa nangyari, malalaman nilang hiniling ko na lang na sana ako na lang ang namatay. Sa tuwing birthday ni Daddy ay hindi ko nakakalimutang batiin siya. Happy birthday, Daddy! Sigaw ko habang umaambang yakapin siya. Wala pa akong pambili ng regalo para sa kanya kaya naman ginawan ko na lamang siya ng letter. Umaapaw ang kasiyahan ko na mayakap ko siya. Pakaramdam ko iligtas ako dahil doon. Pero nalungkot ako nang kaagad niyang tinanggal ang kamay ko nakahawak sa kanya. Lumayo ka sa akin kung ayaw mo masaktan kita. Malumanin na pagbabantaan niya sa akin. Ramdam kong kawalan niya ng gana sa akin. Nakatingala ko sa kanya at hindi na napigilang mapaluha. Naputol yun nang biglang sumigaw si Ate Celeste. Nawala na naman ang atensyon ni Daddy sa akin. Daddy! Sigaw na tawag ni ate habang tumatakbo para yakapin ito. Matanda siya sa akin ng 3 taon. Daddy, gusto ko po yung bagong labas na phone. Sabi niya na hindi man lang nagawang batiin si Daddy ng happy birthday. Matamis na ngumiti si Daddy sa kanya. Okay baby, everything you want, sabi nito at hinalikan pa si ate sa noo. Ang durog kong puso'y mas lalong nadurog, hindi talaga ako mahal ni Daddy. Napasigaw si ate dahil dito. Yay! Thank you, Daddy! Nagtatatalong sabi nito, saka sila magkasamang tumungo kung saan at iniwan ako mag-isa doon. Malungkot na lamang ako napatingin sa sulat na hawak ko. Itatago ko na lang ulit ito. End of flashback. Pinunasan kong luha sa aking pisngi habang inaalala ang lahat ng yun. Sana ako na lang namatay at hindi si Kuya. Masaya pa sana si Daddy ngayon. Sana masaya pa silang lahat ngayon. Sana namatay na lang talaga ako. Anong buhay ang naghihintay kay Sheila? Ngayong impyernong dinaranas niya kasama ang lalaking pinakamamahal niya. Magawa pa kayang mapalambot ni Sheila ang puso ng asawa gayong galit at pagkamuhi ang nararamdaman nito sa kanya. Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.